Patuloy ang pagpapakawala ng maanghang na pahayag. Ito pong si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Katunayan, inakusahan ng pangalawang Pangulo si PBBM na hindi umano marunong maging presidente, kaya napag-iiwanan na ang maraming mga Pilipino. At sinabi pa ng pangalawang Pangulo na pakiramdam niya nagamit lang siya ng mga Marcos para maipanalo ang kanilang kandidatura noong 2022 national elections. At kasabay nito, nagbabala rin ang pangalawang Pangulo na kapag hindi umano siya tinantanan ng mga Marcoses, meron po siyang huhukayin at may patatapon sa West Philippine Sea. Si Weng de la Fuente sa balita. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Yan ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte at isa sa dahilan ng kaniyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Sa isinagawang press conference, ipinarating din ng Vice Presidente ang kanyang pagkadisgusto sa mga nakikita sa administrasyon. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Dagdag pa nito na wala siyang nakitang plataporma ni Pangulong Marcos kaya't napag-iwanan na ang maraming Filipino. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Sinabi ni Duterte na wala siyang pinagsisihan na natumakbo bilang vice-presidente noong 2022 elections. Gayunman, pakiramdam ni VP Sara na ginamit umano siya ng mga Marcos para manalo sa eleksyon. Kinumbinsian niya siya ni Senadora Amy Marcos dahil aminado itong matatalo sa Visayas kung hindi makukuha ang kanyang suporta. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Dahil sa patuloy na pag-init ng tensyon sa pagitan ng Pangulo at ni VP Sara, tahasang sinabi nito na ipahuhukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para ipatapon sa West Philippine Sea. Ang kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpahintulot naman na mailibing sa libingan ng mga bayani ang nakatatandang Marcos noong 2017. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.